ang may-ari ng karinderyang ito para simulan ang araw niya. Una sa lahat, ang karne, isang hiwa ng baboy na perpektong pinaghalong taba at laman. Kulay pula, makintab, at ang tabay halos matunaw agad sa init ng kamay. Diretso ito sa steamer, hindi matagal, sapat lang hanggang sa kaya na itong tusukin ng chopsticks. Pagkatapos tinutusok niya ito ng eksaktong 68 na beses gamit ang tinidor. Para sa susunod na hakbang, ang pag-brush ng dark soy sauce. Kapag tuyo na ang balat, pinipritong pabalat ang unang sumasalubong sa mainit na kawali. Diyan nagsisimula ang magic. Kailangan malutong, gininto ang balat, habang unti-unting lumalabas ang taba sa maliliit na butas. Pero hindi pa tapos. Isinawsaw niya ito, balat pa rin ang nakababad, sa malamig na tubig. Habang nagpapahinga ang karne, inihahanda naman niya ang tinatawag na Mei Kai, isang tuyong gulay na galing sa adobong mustasa. Babanlawan, huhugasan, at pagkatapos ay pinipirito para mailabas ang natural nitong bango. Habang pinipirito, parang bumabaha ng matamis-alat na aroma sa buong kusina. Paghanda na ang lahat, hinihiwa ang karne ng makakapal at ang Mei Kai sa ibabaw. At bago ito muling ipasingaw, ibinubuhos ang tinatago-tago niyang sikreto, isang espesyal na sarsa na siya lang ang may alam. Sa loob ng 2 oras na pagpapasingaw, nagiging isa ang lasa ng gulay at karne. Ang Mei Kai, sinisipsip ang linamnam ng baboy, at ang baboy, nananatiling buo, pero malambot na parang mantikilya sa bawat kagat. Isang subo lang, tunaw agad sa bibig. Ito ang dahilan kung bakit ang simpleng lutong Tsino nakakagulat sa buong mundo.